Kami nga pala ang San Pedro Ghost Hunters at syempre ang boss namin, LGF LCF Paranormal. Paranormal. Yan ang Yan. gumawa. Ito ipapakita namin sa inyo guys, siya yung gumawa nito. Siya. Si Ghost Tech naman Si siya. Ghost Tech. Bilang siya nagawa, Ghost Tech Paranormal, investigation, ano? Ghost Tech Iba na yan. para Iba investigator talaga. equipment. Yan. So ito disclaimer lang po, itong ginagawa namin, hindi kami babayaran dito ni Ghost Correct. Tech, ni LCF. Ito ay bilang magkakaibigan kami, tumambay kami dito, naisipan namin i-vlog siya sa mga ginagawa niyang produkto niya. Yes. Para ma-promote na rin siya at makita ng mga ibang, ma-explain ng maayos kung ano, saan ba gamit to at ano ang ginagawa nito. Habang kumakain ako. Habang kumakain to. Chill-chill lang. Okay. Shoutout nga pala kay Ellie Dairit, kay Laguna Ghost Hunter, na Ghost Tech tuloy. Sa lagi namin nakakasama si Kap Shaman Tope and siyempre ang hybrid aswang na si Ate Glory, Ate Shout Glory out, Jean. mga Kap. Shout out. And sa lahat ng mga Ghost Hunter dyan, shoutout po sa inyo. Yun. And kaya pala, thank you rin po pala kay Sir Clips kapag picture niya sa isang video namin sa kanyang tawag doon. Basta yun. Saka si Sir Master rin. Trix. Oh, pinapanood ko yun si Sir Trix. Okay, so... Let's do this! Let's do this na to. Habang nakain. Mm. Go! Ako lang pala yung nakain. So, LCF Paranormal Ghost Tech, ang dami kasi. Bakit naisipan mong gumawa ng ganito? Okay, dahil sa tanong na bakit ko naisipan gumawa ng ganitong mga equipment. Sa mga nauna natin na pagkwentuhan dati, bilang isang mahilig sa mga horror movies, mahilig din ako manood ng mga paranormal paranormal vlog, mga paranormal investigator na pinapanood sa ibang bansa. So, nakita ko kung ano yung mga ginagamit nila. Nakita ko sa kanila itong Dead Bell. Dead Bell, itong music box, nakita ko sa kanila. Sabi ko, ang ganda naman, no? Sabi ko, paano kaya tumutunog yun? Tapos nakita ko rin sa kanila, gumagamit sila ng Dead Bell. Yan. Sabi ko, paano rin kaya tumutunog yun? Tapos nakita ko rin sa kanila yung REM pad, yung bilog na may antena, na may mga ilaw. Itsura na sinasabi niya. Ito yon, yung REM pad. Pero sa akin, sa ginawa ko, pakudrado naman. Sabi ko, paano rin kaya tumutunog yun? Lahat, meron akong tanong paano. Paano tumutunog yun? Kasi bilang isang may alam na basic electronics, kahit basic electronics lang alam ko, syempre, inaaral ko pa rin yung flowchart. Sinabing flowchart kung paano yung tumatakbo yung mga isang bagay na yan, paano mo. Kasi sa programming, kasi nag-aaral ako ng programming eh. Na bago ka gumawa ng isang program, may flowchart na tinatawag yan. Ngayon, ganun din sa sa electronics. Kapag bubuo ka ng electronics, kailangan gawin mo muna yung flowchart kung paano siya tatakbo. So ngayon, dahil wala naman tayong kinokopyahan, dahil nga mahalang halaga nito kapag bumili ka sa ibang bansa nito, mahal talaga to. Mahal to, hindi mo gugustuhin ang presyo nito. Pagka nalaman mo, i-search nyo kung ano yung presyo ng music box, ng Dead Bell, search nyo yan, pwede sa Google, masa-search nyo yan. Ito kasi, kumbaga, pag bumili po kayo sa kanya, kay Ghost Tech po, may sukli pa. Yan. Yun ang maganda dun. 99.99. Kung sino to, si San Goku, may 99.99999, yan, may sukli pa. Oo, Hindi siya magiging taguro na 101%. Hindi, magiging taguro. Kaya nga, itong mga equipment na to, naisipan ko ngayon dahil nga, sabi ko, pasukin ko rin kaya yung ang paranormal investigator. Kaya pala yung maging, mo na. sabi ko, dahil nga galing ako sa motovlogger, isa ako motovlogger eh. Same. Isa akong motovlogger, ang isa kong channel, Kuya Zay Motovlog. Ang mga vlog ko doon ay gumagawa ako mekaniko ako ng motor. So, doon sa pagmimekaniko ko ng motor,
marunong din ako mag-wirings. Kasi wirings din yan eh. Kailangan din ng Oh, wirings. yung mga ibang Electronics gusto din yan eh. magpagawa ng motor dyan, Oh. kontakin nyo. Tapos, yan. Naisipan ko naman, sabi ko, nung tumigil ako sa pagmemekaniko, tumigil na ako sa totoo lang. Kasi nga, medyo nahirapan na ako eh. Pero gumagawa pa rin ako paminsan. Lalo na sa sarili kong motor, ginagawa ko yan. Lumipat ngayon ako sa ghost hunting. Nag-explore ako, tapos paranormal investigator. Naging experience ko yung nagbigay sa akin ng mga experience din, yung mga kaibigan ko rin, mga nakilala kong mga ghost hunter. Tapos, Kasi tambay talaga nangyayari. sabi ko, hindi ko naman kayang bumili dahil nga mahal na yung presyo na ito. Sabi ko, gagawa na lang ako at prototype. So, nakagawa nga ako ng isang prototype. Yung kapatid Una ko munang ginawa, itong ang music box na to, prototype to eh. Yan, kung makikita nyo, ibang-iba yung itsura niya. Talagang box siya. Kasi itong box na to, kahon lang talaga to ng cellphone. Oh, kahon ng cellphone to eh. Kano cellphone niya? Hindi nga. Kahon na, ano. Oo nga. Akala ko ano siya? Ng hard disk. Hindi. Glow series. Kahon to ng nung eBay. Ng ng galing Japan. Ng ganito. Yung vape na na nilalagyan ng sigarilyo. Nilalagyan ng yosi talaga sa loob. Yung sa Japan. Ay, oo. Parang Tereya yata ang tawag nila. Oo, glue naman to. Ito, matigas kasi itong box na to. Kaya ito yung ginamit ko. Ibiblip ko na lang po lang. Tapos, ang importante sa akin, aralin ko muna kung paanong tutunog Gagana. o gagana. Kasi di ba, ang music box, pag inalis mo to, yung goma niya, tutunog. Alam nga naman, nag-uusante ka, ikaw. Wala rin. Ay, may mumuron. Diba? Uy, meron dong mumu. Di ba? So, ngayon, hindi pwede yun. Hindi. Kalokohan yun. Ngayon, etong na to, ang purpose na itong motor na to, magkakasama yan. Yung sensor niyan, motor niyan, tsaka yung mechanism ng music box. Siya na yung magpapaikot dito. Kung ano yung makita ng sensor, paikutin niya tong motor para paikutin niya rin tong makina ng music box. Yan, tatlo yan. Pero bago sa tatlo na yan, meron pa naman to sa loob, syempre, battery. Yun yung sikreto namin. May battery pa yan para umandar. Yun na yun, battery. Hindi andar yan kung pangalang battery yan. Diba? Kaya meron din yan. So, dito ako nagsimula. At ito na rin mga ginamit ko sa mga nauna kong vlog. Hindi rin na yan walang remote yan Walang remote. Walang Hindi mo remote. pwedeng gamitan ng remote to. Hindi mo pwedeng gamitan ng remote to. Kasi meron yan sariling sensor. Ito, kung tawagin to motion sensor. Yan. Kaya motion sensor, kung ano yung makita niyang gumalaw, sa kanya patutunugin to. Kaya, hindi porket nag-investigate ka, tumunog, o gumalaw may multo. Hindi. Wala muna tayo sa ganung conclusion na gumalaw may multo. Una mong sisiya sa atin, bakit siya tumunog? Teka, bakit siya tumunog? Baka naman meron dumaang pusa na hindi lang natin nakita. Doon ka muna sa ganung konklusyon. Baka may dumana. Baka may daga. Doon ka muna sa ganung konklusyon. Teka muna, baka merong gumalaw na doon na tawag dito na kortina. Kasi nakatapat siya doon, baka may kortinang gumalaw. Makikita pa rin niya yun. Pwede siya. Bangaw. Bangaw ng kalabaw. Merong bangaw. Na dumaan, syempre madilim, hindi natin nakikita. Yung malaki, Di ba? So ngayon, yung mga ganong conclusion, check mo muna, tingnan mo muna. So pag tumunog siya, okay lang yun. Hayaan mo lang siya. Ngayon sa pag-investigate mo, malalaman mo kung totoo ang entity ang nakuha mo gamit ang music box sa sensor niya, sa ibang pamamaraan naman ng pagtatanong mo. Ibig ko sabihin, ganito. Ganito, nilapag mo to sa isang lugar.
alam mo wala namang hayop doon, walang aso, walang pusa. Tapos, dahil nga may pader doon, kita mo kasi may ilaw ka, kita mo kung may dadaan doon na mga daga. Kasi pader, nilapag siya sa isang lugar. Tapos, meron ka mga katanungan na mismo sasagot dito sa sa music box. Oo, sasagot sa music box. Ang sasabihin mo, halimbawa, kung ikaw ba, halimbawa, ang mga tanong halimbawa, nandiyan ka ba? Kung nandiyan ka, pwede ka bang dumaan para tumunog itong music box ko? Pagkasabi mong ganon, split seconds lang, o kaya mga ilang segundo lang ang time mo tumunog. Yun. Ibig sabihin, isang puntos na yon. Isang puntos na yon. Pero wag pa rin. Wag mo pa rin agad. Ibig sabihin, gagamitan mo muna ng science lagi. Lagi may science sa pag-investigation. Kasi kahit naman sa ibang bansa, hindi naman agad sila nagko-conclude na meron eh. Kasi, be-verify nyo lang neto kung anong meron. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng isang ghost equipment, meron na agad. Kaya, kailangan mo lang sa tumutulong. Hayaan mo lang. Yung mga manunood na lang. Ganun ang paggamit ng ghost equipment. Hindi porkit. Tambay talaga kami dito. Ngayon, upgraded Oo, ito yung upgraded version. Ito na yung pang-commercial ko. Kaya makikita nyo, iba na, copy style na, pinuha ko yung itsura ng original. Kung ano yung itsura ng original, ganun din ang itsura netong ginawa ko. Kasi yun ang nakasanayan nilang mga ghost hunter na music box So, tayo mga Pilipino, gumagaya naman talaga tayo di ba? Di ba? Aminin natin hindi. Mahilig tayo manggaya. Di ba? Ibig sabihin, ito naman sariling kahit na ginaya natin yung design niya, hindi naman patented yun. Bakit tayo matatakot gayahin, di ba? Hindi naman nakapatent yun para tayo ma-demanda. Kung may magsasabi dyan, baka ikaw ma-demanda, hindi tayo ma-demanda dahil hindi naman nakapatent yung mga ginagawa rin nilang ghost equipment. So, hindi naman design. Oo. Ginaya ko yung itsura, yung labas, yung itsura talaga, pero yung laman loob nito, maaari magkaiba kami. Iba yung ginamit niya, iba yung ginamit ko. Gets nyo? Hindi mo naman kasi binuksan yung pero sa sensor, iisa lang gamit namin. Sinisiguraduhin ko sa inyo. PIR sensor ang gamit ko yan. Yan, kaya pagka tumunog yan, tayo dito, tambay. calibration ang tawag Tambay lang dito. talaga tayo dito habang nagkukwentuhan. Nagka-calibrate. Ang tawag dyan, calibration. Isa, unang calibration yon, maya-maya, pangalawang calibration, magka-calibrate yung sensor niya. Sa ngayon, wala pa yan. Hindi pa yan. Siguro mga 20 to 30 seconds nagka-calibrate yan. Para sa second calibration. Ganun lang yan. Mga 30 seconds yan, yung tansya ko. After nun, pwede nang magdiretso ng gamit yan. Ito, Kap, di ba, ang tunog nito is love story. Tunog niyan. As the Godfather yata. Godfather yan. Meron Ito, Spirited Away. Meron kayang tunog siya yung talagang creepy. So, ano meron? Yung talagang, yung parang hinuhukay ka sa iyo. Hindi meron ako napanood yung yung parang si Sir Ed Kaluwag. Ano yun, digital yun. Speaker yun. Speaker yun. Speaker ng yun ang gawa ni, may flashlight Manila. Parang ang kinakatakutan nila ngayong tunog is yung ili-ili. Ang gusto ko nun. Ili-ili, Tulog. Ay, sorry po sa mga Bisaya. Alam ko parang Bisaya. Hindi, ano yan, parang Ilocano or tulog. Parang pampatulog. Kasi iba, Lalabay. iba kasi ginagamit siya sa parang nakakatakot. Ginamit lang yun. Ginagamit siya ng pang-horror, pero hindi po. Ang ili-ili po is pampatulog po siya ng baby. Lalabay in short, in Tagalog. In English pala, lalabay. So ngayon, dito naman tayo sa
Sa, Room service. Ba't naman kasi tumutulog? Nakuha ko dito pagkain. dito sa dead bell. Dead. So ito naman dead bell, ginagamit din to ng mga nag-ghost hunting o nagpa-paranormal investigator. Kasi ang original nito is EMF ang gamit dahil nga gaya na sinabi ko, ang mga spirits kumukuha at gumagamit ng mga energy, frequencies, gumagamit din sila. So ngayon, pagka may dumustorbo sa field ng EMF, tutunog. So, pakita mo kung ano yung EMF. Baka magtanong sila, ano yung EMF? Yan, Ito, para alam nila. iba ito, EMF na to. Pero isang ibig sabihin nila, pero ang EMF na to, meter to. Ito yung kumukuha ng, sumusukat naman to, kaya siya merong, kung mapapansin niyo to, meron siyang milligauss. Meron siyang bilang dito kung ilan lakas ng radiation na nakukuha nito. Kasi, pagka radiation ng nakukuha nito, mataas na frequency na yon. Sobrang taas na frequency na Milligauss kung tawagin. Milligauss, oo. Milligauss. 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 Oo. Tapos, sa mga low frequency, kaya rin ito. Katulad ng mga AC, sa mga electric fan, AC, sa mga DC, sa mga wire, sa mga kuryente. Pag inilapit mo, kaya pa rin. Pero, mas kaya rin niya itong ibasahin yung mga cellphone wifi, mga sa cellphone signals, kaya na itong ibig sabihin po pala, pwede mo rin siyang gamitin. Kunyari, may di ba tayo sa bahay, yung mga wirings natin nasa loob yan ng bahay. Oo. So, madidetect niya rin Oo, pala. madidetect niya rin yan. Na-detect din ito kung anong Katulad niyan. kung anong meron na kung anong merong energy sa loob Katulad ng bahay. yan, makikita nyo, nadidetect kahit ilaw lang. Mhm. Kasi, malakas talaga yung, ano ba talaga yun? Yung wave ng frequency dito. Sa may mga ilaw, may electric fan, may cellphone, may Pansukat to, pansukat. ng Ngayon, kuryente. Ang ano naman, ang EMF naman na ginamit din dito sa mga ganitong equipment naman, katulad sa dead bell, ganun din, kapag ka merong naka-standby lang to, ilapag mo siya sa isang lugar, nag-aantay lang siya. Mag-aantay lang siya, mag-aantay. Habang nag-aantay siya, kapag ka meron siya naramdaman na pumasok sa field niya, tutunog yan. Ngayon, ang ginamit ko naman dito sa akin, sa pangalawang version na to kasi ang una kong version na ginawa ay infrared sensor ang ginamit ko. Infrared, yung unang version, infrared. Okay. Tapos nilagyan ko rin siya ng charging port at saka ng LED indicator, na light indicator, nilagyan ko rin. Oo, dun sa una kong version. Pero hindi nagtagal, inalis ko rin. Kasi nga, hindi ko na perfect yung pagbuo ko doon. Ibig ko sabihin, nagkakaproblema. Kapag ka nakakabit yung charging port, nagcha-charge nga siya, pero nakakaproblema. Mabilis nagugulat ako. Nagbebel ng kusa. Hindi, nagde-drain kusa yung battery. Parang nag-short siya. Nagde-drain, kahit na-full charge siya, nagde-drain. So, nadismaya ako sa ganung setup na ginawa ko. Sa totoo lang. Ganun, nadismaya ako doon. Gawa ng sa mga nagawa ko sa una. Kay Just Clean. Tsaka kay Gayski. Nadidismaya ako. Hindi sa kanila, doon sa ginawa ko To be discreet, lilinawin. Hindi sa kanila. Hindi sa kanila. Doon sa gamit. Doon sa nabenta ko sa kanila na ganito ko nung una. Kasi una ko ang gawa, infrared, tapos nilagyan ko sila ng USB port, charging port, tsaka ng LED light. Ang nagiging problema, nakakaya kasi sa kanila dahil nagde-drain yung battery. Kumaga, hindi pa O gagamitin pa lang nila, ayaw na tumunog. So sa ganung setup na ginawa ko, naisipan ko na alisin ko na yung charging port. Ginawa ko na lang, naka-battery na lang siya.
yun ang alisin mo yung battery, yun na lang i-charge mo. Ito na siya. Ito na. Hindi pa yan, hindi pa yan. Ay, Infrared pa rin ang gamit ko doon ha. Version 1 yon. Inalis ko na. Then, habang tumatagal, ganun ang gawa ko, okay naman siya sa infrared lang. Walang charging. Walang charging port. Hindi mo siya pwede charge. Habang nag-aantay ako ng yung mga panahon na tumatakbo na yon, inaaral ko na yung isa pang version. Yung version 2, ito na yon. Oo. Ngayon, naaral ko na yung version 2, in-apply ko na ngayon dito. So, nakuha ko na yung tamang setup. Nakuha ko na, napag-aralan ko na. Pero, lilinawin ko lang, wala akong pinagkopyahan. Hindi ko pwedeng kopyahin ng original. Dahil hindi ko kayang bumili ng original. Napakamahal pa rin. Correct. Mahal. Hindi mo pwedeng buksan, hindi mo pwedeng bilhin para buksan ko lang. Pakopyahin, hindi. Kahit nasabihin natin binili ko yun, tapos bubuksan ko, hindi ko rin alam kung anong pyesa yun. Saka wala rin pambili si Boss Pan. Oo, wala pa akong pambili. Sobrang mahal disclaimer, ng disclaimer yun ha. Lahat ng mga gadget niya na nandito, hindi siya bumili ng mga original nito para kopyahin lang. Wala. Dahil Wala. sa presyo pa lang, hindi Oo. nakakayanin. Talon-talo So, ka na. kaya kung magtataka kayo, ba't naman ganun ang presyo mo? Parang presyo rin ng cellphone. Eh kasi nga, una, i-consider nyo yung kung paano ko itong inaral. Hindi pinag-uusapan dito, ang bilis mo naman binuo yan eh. Oo, mabilis ko siyang binuo, akala nyo lang. Dahil nakita nyo buo na. Akala nyo madaling gawin. Dahil nakita nyo, tapos na. Pero, alam ng mga gumagawa yan, na hindi basta-basta binubuo yan ng ganun lang. Correct. Ngayon, pag naumpisa mo na yan, syempre, alam ko na yung sistema, mabilis ko nang bubuuin. Dahil alam ko na paano gagawin. Gets nyo? Kaya, ang binabayaran dito, unang-una, kaya nga may tinatawag tayo talent fee. Di ba? Hindi tayo nagdadamot sa talent, pero dapat, kahit pa paano, yung talent ng tao, magkaroon ng kumbaga, pakonsuelo. Yan. So guys, mabibili nyo lang tong mga gamit ito kay Ghost Tech para investigator equipment. Yan, Yan. Diyan sa Blue App, mabibili nyo siya dyan. Or kaya punta lang kayo sa San Pedro Ghost Hunter page sa Blue App. Pwede rin kayo magtanong sa amin sa kanya-kanya namin page, personal account. San Pedro Ghost Hunters, Pod.tv, and syempre ang pinakapagi, Big Daddy Jones. Yan, pwede nyo kaming i-PM sa kanya-kanya naming page para kami naman is irerekta namin din kayo sa mastermind nito. Pero mura lang talaga ito. Mura lang. Sobrang mura, sa pera mo, may sukli ka pa. Ano, mismo, oo. Ano yun? Kung ang makakabili lang nito, yung mahilig din sa nag-Ghost Hunters, hindi lahat kayo pinabibili ha. Hindi kayo lahat Baka may laruan. Ano gagawin laruan ba? Oo. Baka mamaya yung misis nyo, tumaan no? Oo. Tumunog. Ito yung Ayun mga yung misis. ano ba gusto mo lang, gusto mo Kung gusto maging, niya lang po. gusto mo maging, Pwede rin pala, bumili ang mga misis nito para Yes. malaman kung nakauwi Uwi na na yung asawa, yung Sabay pera, pinto, ilalagay. Sabay mulog, andyan yung asawa ko, ginabi. no. Mahal, bakit ngayon ka lang? Hindi ka pa nakakapasok, alam na kagad ikaw. Nagka-idea pala yung asawa mo, baka bumili. Tumunog yung music box eh. Alam ko nandiyan ka. So ngayon, itong mga pinapakita ko na to, kita ba to? Kita. Kita na nga. Itong mga pinakikita ko na equipment na to, sa totoo lang, ito, isa lang ang nagpagawa nito. Order to sa akin ng Hindi kaibigan. kasama to ah. Ito lang. Kaibigan ko na German. Isa siyang Aliman na ghost hunter, paranormal investigator. Hindi siya typical na ghost hunter lang, talagang isa siyang Experienced. paranormal investigator. Na may experience na talaga sa pag-ghost hunting. Oo, ang ang mga gamit niya talagang masasabi ko talagang mga hybrid. Dumadaan sa likuran namin. Mga hybrid ang gamit niya. Talagang mga foreigner, siyempre, hindi naman gumagamit ng mga local Usually yan eh. high-tech talagang gamit. High-tech talaga gamit nila, mga foreigner yan eh. Foreigner yun, wala namang So, natutuwa ako Sabi kasi, nung makilala niya ako, nakita niya itong mga equipment ko, at sabi niya, napakamura ng equipment mo,
tapos parehas naman ng trabaho ng mga original, sa'yo na ako bibili. Kaya pinagawa niya sa akin tong 4 na to. Pero bago niya to ipagawa, meron na siyang unang naipagawa sa akin na 3. Yung una, yung manika na customize, na pag may na-detect sa kaliwa, doon naharap sa Ayun kaliwa. si ano, hindi si Oli. Hindi si Ole. Hindi si Ole yun. Tapos pag may na-detect sa kanan, haharap yung manika Sa kanan. sa kanan. Baka Pero kilabot creepy yung dal. Makikita nyo yun. Kilabot yun. Makikita nyo yun sa page ng Ghost Tech para Investigator Equipment. Makikita nyo yung dal na yun. Dalawa nagpa-customize sa akin nun. Isang Koreano na Ghost Hunter sa Korea. At yun ang una. Kasi siya nagbigay sa akin ng konsepto na yon. At tapos nung ipinost ko yun, nakita ng Germany, nagpa-customize din, nagpagawa rin ng ganon. Hindi mo pang international. Oh. Kaya nakarating ng German. Si Guys, Dal. kinikilabutan ako. Nagpagawa rin siya sa akin ng ng unang music box. Tsaka EM pump, nagpagawa sa akin yon. So, yun ang una niyang 3 pinagawa sa akin. Tapos, last year lang yon. Then, itong year na to, eksakto 1 taon, nagpagawa ulit. 4 naman. Tapos, ito yung pangatlo. Ayan, favorite namin. Ito, REMPAD. Yan, sa gusto. Marami may gusto Yan. nito. REMPAD. Yung original na REMPAD nito, REMPAD, radiating, emitting, ayan, radiating electromagnetic, di ba? REMPAD siya, pad. Tapos, ang gamit ng original na REMPAD is pabilog. Tapos may nakasulat dyan ng REMPAD, pabilog Sa siya. mga napapanood nyo sa mga... Tapos, ang kaibahan nga lang talaga nun, yung original na REMPAD ay meron siyang calibration. Dahil alam ko kung ano yung ginamit nila ng original na REMPAD. Alam ko kung anong pyesa na yon. Kaso hindi ko siya binili kasi nga o-orderin ko sa eBay. Pag in-order ko sa eBay, siyempre nga, iba pa yung shipping fee. So, Iba pa yung shipping fee. Pero ang halaga ng pyesa na yun, nakaprasong pyesa na yun, nagkakalaga siya ng 2,000. So ngayon, magkano ko ibebenta kung ang puhunan ko para doon na sa isang Pyesa pa lang. pyesa na yun is nakamahal. 2,000 plus yung shipping fee. Paano ko siya may bebenta ng Abot ka. ng kaya lang ng tao baka rin. masaba. Diba? So ngayon, umisip ako ng ibang paraan. Paano kung magagawa na yung ibabayad ko dun sa shipping at saka dun sa pagsamahin mo na pati yung halaga ng pyesa na yon, Mga trip ayun na lang i-presyo ko para dito. Di ba? So, ayun na naisip ko. Kaya, halos same din. Yan, paano Ngayon, naman siya gumagana? ang gagana ito, kung ang REMPAD na original, gumagana siya ng pag nilapit mo rin ng kamay mo, gagana rin siya. Ganda. So, ganun din to. Oh. Parehas lang din siya. Gagana. Meron din siyang switch. Merong ilaw. Meron siyang gumagawa siya ng sarili niyang field sa palibot ng antena niya. Pag may disturbance siyang na-detect, tutulog din siya. So, ganun din sa original, gumagawa siya ng sarili niyang field. Tapos, pag may disturbance, tutulog din. Ang kaibahan nga lang namin, ang advantage niya, meron siyang calibration. Meron siyang heat sensor. May temperature sensor. Kinakalibrate niyo yung lugar. May temperature sensor yung original. Nagka-calibrate siya sa paligid kung ano yung mararamdaman niya kahit doon. Doon ang original. Ito hindi na. Direkta na to. Pagka ito tumunog, ibig sabihin may nakikipag-coordinate sa'yo. Ito hindi kaya to ng mga langaw-langaw. Hindi siya kaya. Pagka dumaan yung langaw, hindi to Hindi tunog kaya yan. Hindi na, wala ring remote yan. Capacitive. Walang remote. Ano to, ibig sabihin capacitive yung energy talaga natin to. Kasi tayo mga tao may energy tayo. Meron tayong mga sariling energy. Tsaka malapit siya, no? Tsaka malapit siya. Malapit. Saka, Yan. naalala ko may ginagawa kami ng yung EMF kanina. Saka to, pwede yung pagsabayin yung dalawa.
mostly silang dalawa yung sabay minsan eh. Sa nakikita ko nga, Di ba? pag Sa umilaw mga- yung EMF, biglang tumutunog. Tunog si Rempad. Di ba? Tunog si Rempad. Eto. Si Rempad. Eto nga pala. Speaking ng sinasabi niyong may remote. Mm. Sa totoo lang, wala naman talagang remote. Yung iba, siguro, akala lang nila may remote. Pero, ang madalas na sinasabi nilang ginagamitan ng remote, maaaring ito yung sinasabi ninyo na ginagamitan ng remote. Kasi may antena. May antena. Yun ang hula ko. Oo, bukod doon, ang totoo niyan, ang REM pad, ang original na REM pad, pati itong gawa ko na to, dahil nga meron siyang sariling field, nag-aantay siya ng frequency na may pumasok, na meron siyang ma-detect. Ngayon, kapag meron kang two-way radio, Pinindot. pinindot mo, magta-transmit si two-way radio. Mm. I-receive nito. Tutunog to. Mm. Kaya iniisip ninyo na merong remote. Pero totoo lang, yung posible na two-way radio, ang nagpatunog sa kanya. Kung ang isang investigator ay may dalang Radio. radyo, Mm. kung sabihin na natin na may meke, sabihin na natin totoo. Kung merong namimeke man, Baka meron na may meke, baka Oo. ding wala. Mm. kaya depende na rin sa mga nag-ghost hunting. Ngayon, kung totoo naman ang ghost hunter na talaga naman na kung meron kayong mga dalang mga equipment, iwanan ninyo sa sasakyan, katulad ng mga two-way radio, hindi nyo kailangan yan sa pag-explore. Kasi kung may dala kayong ganito, isa yun sa bagay na magpapatrigger. Masasagap niya. Masasagap at masasagap niya yan. Wala, ito totoo to, hindi ito gawa-gawa, totoo yun. Pwede Wala siyang, tayong radyo eh. Sana pwede may siyang, radyo. wala lang kaming two-way Testing. radio para ma-testing. Pero yung remote, yung sinasabi yung remote, anong remote yun? Kahit sabihin ng TV remote, Oo, hindi TV gagana remote, yan. Hindi gagana yan. Basta yung two-way radio kasi, yung two-way radio, May frequency. meron siyang radio frequency, RF frequency. Gumagamit kasi ito ng RF. Yung RF radio frequency. Kaya, pag nasa agap niya ito, dumaan sa field niya, may sarili siyang field eh. Once na binuksan ko to, magkikreate niya yan. Yan, naglalabas na ng sarili niyang field dito yan. Gumagawa na siya rin ng sarili niyang field. Di ba? Gumagawa na siya ng sarili niya. Ngayon, pagka meron na siyang na-detect, meron na dumaan ng radio wave dito, tutunog na yan. Kung merong radio Balik tayo, hindi balik tayo. Oo, Sige, nag-commercial lang kami saglit kasi yun nga, anong tawag doon? Hindi, okay na yan. Backward Kasi, na lang. sa totoo lang, naipaliwanag ko na yung tungkol dito sa mga equipment, kung paano ito gamitin. Basta ang importante lang, kung gusto nyo subukan, ang mapapayo ko lang, kung gusto nyo subukan, pasukin ang mundo ng paranormal, kung gusto nyo lang Kung gusto lang, hindi namin hindi namin pinipilit. pinipilit wala po namimilit dito. Kung gusto lang po ninyo pasukan ang mundo ng paranormal, ay kailangan ninyo mag-invest ng mga ganitong klase ng equipment o kahit na hindi muna ganito, sa mga maliliit na bagay lang muna. Cellphone. Na kaya nyo lang, kaya lang muna ng budget ninyo. Para lang makapag-umpisa kayo. Para lang meron kayong ebidensya. Yes, true. Pang-ebidensya nyo, meron kayong ebidensya na ginagawa yung bagay na to, meron kayong ebidensya, meron kayong maipapakita sa mga kakilala nyo na ganito yung nakakuha kong kasagutan nung nag-investigate ako, merong ganito, merong ganitong gumalaw, merong ganito. Paano maniniwala yung pinapakita mo kung wala ka ipapakita? Especially kung Baka sabihin, content gawa-gawa. mo to. Oo. Yan. Baka sabihin, gawa-gawa mo lang yung kwento na yan naman. Kasi meron talagang, di ba, mga kuya ko, merong iba na content nila is GH. Pero ang ginagawa nila is meron silang isang kaibigan na nakatago sa totoo yun. meron. Meron talaga na. May tropa sila, nakatago, may tali. Oo. Kunyari, nalaglag, may ganon talagang GH. Lalo na sa na ganon na bansa. Oo. Ngayon,
sa Pilipinas, actually, ako pinakabago, hindi pa talaga ako nakakapag-GH na GH talaga. Pero sa lahat na napapanood ko, sa Red App, sa Blue App, sa kanila, walang ganon. 100% pure yun, na kikilabutan ka, lahat ng pwedeng tumayo sa'yo, tatayo sa'yo. Kung gusto mo pati yung ano tawag din, yung blackheads mo lumabas, mga ganun talaga. Yung tutsang mo. Yung tutsang mo tumayo. Guys, ako na nagsasabi sa'yo. At syempre, mabalik tayo, mabibili nyo lang tong mga to. Yan. Kay, Bakit natin? Kay? Ghost Tech para investigator equipment. yan. Ano nyo lang? I-message nyo lang ako sa Facebook page ko na Ghost Tech para Investigator Equipment. O kaya, pwede kayong dumirekta kay San Pedro Ghost Hunter, Poldo TV. kay Paul TV, kay Daddy Jones. Kung alin ang mga friends nila at gusto nyong kumontak sa akin, makontak nyo sila, wala namang problema. Sasabihin naman nila sa akin yun. And sa sa YouTube. Sa YouTube ko, supportahan ninyo yung channel ko, LCF Paranormal. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe doon at mapabibisita mo, subscribe mo na para supportan mo na rin sa akin. Yan, Salamat. Siyempre. LCF Paranormal. Teka, ano ibig sabihin ng LCF? Love ko si Fer. Yun. And siyempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa amin, San Pedro Ghost Hunters, and sa mga personal account, Poldo TV, and Big Daddy Daddy Joms Jones. Chronicle sa YouTube. And, Trisha, no? Ay, sa Red App. Si Trisha, si Madam Trisha, yung, San Pedro Ghost Hunters, yung ano, Trisha. ano si Trisha? Gihigugma ko siya. Yeah. And, sino pa? Si Waray. Oh, Mr. Waray. Mr. Waray Tupe. Oy, Ah. wag ka nag-chat sa akin yun. Batiin mo ko na maganda. Yan, ano. Ay, And, masaray. Shaman Boss Waray. Shaman, ay Shaman. Shaman. Glory Jane, ang Si Glory hybrid. Jane. Abangan nyo, Glory Jane. yung collab namin ng hybrid aswang. Malalaman nyo, guys, kung bakit tinatawag nilang hybrid aswang sa ating Glory J. Malalaman nyo yun. Pag nanonood kayo ng video namin, Diyos ko naman. Yan, and ano na siya, na-interview naman na siya ng mga ibang Hmm. ano, yung ibang mga kilalang announcer, mga TV. Ano? Madalas Lumabas na rin siya sa magpakailanman. Oh? Hmm. Share Sinare ko sa, share ko yun, ilalagay natin dyan sa talaga baba. gusto. Yung link Mapapasana mo. all lang talaga ako pag ginawaan ko ito. Maraming Favorite. salamat sa mga nanood. Salamat And po, salamat. Sana all. Salamat. Sana all. Bye-bye. Bye-bye. Bye! Thank you.